At dito na po tayo uli sa pagliliwanag GGM. Magandang araw po sa atin. At muli tayo nandito sa ating pagliliwanag. At ang ating po pag-uusapan ay right understanding of John 10:28. Yung nakasaad doon ay no one can snatch them out of my hands. At ito po ang talata na tinutukoy natin. John chapter 10:28, reading a New American Standard Version. And I give eternal life to them, and they will never perish. No one will snatch them out of my hands. Ito pong talatang ito ay madalas na ginagamit po ng mga naniniwala na ang tao daw ay ang Diyos ang pumili para siya ay maligtas. Hindi siya kailangan magkaroon ng desisyon dahil wala dong kakayanan ng tao magdesisyon dahil siya ay totally deprived. Kaya yan po ang mga naniniwala na itong talata daw ito ay gayon ang ibig iparating na kapag ikaw ay elect, pinili ng Diyos, walang makakaalis sa iyo. Walang makakahiwalay sa iyo o makakaalis sa kamay ng Diyos. At sa ating pag-aaral, tingnan natin kung tama ba itong paniniwala. Kaya dito po, ang John 10:28 falls under the Calvinist view at ito ang kanilang doktrina, the perseverance of the saints under ng tulip na kanilang outline with regards sa kanilang paniniwala. At sabi dito, the definition of perseverance from a Westminster Confession of Faith, at ito ang nakasaad, 17.1, sabi dito, they who God has accepted in His beloved, effectually called and sanctified by this Holy Spirit or Spirit, can neither totally nor finally fall away from the state of grace, but shall certainly persevere therein to the end and be eternally saved. Kaya yan po ang unang statement na nagsabi ng Calvinist na mismo kapag ikaw daw ay pinili ng Diyos, sabi dito, ang Diyos mismo ay talagang hindi ka pababayaan at ikaw mismo ay gagabayan ng Espiritu Santo para ikaw ay masanctified o ibig sabihin maisantabi ang buhay mo para sa paglilingkod sa Diyos. Kaya yan po, no? At yan ang isang statement ng isang Calvinist. Another pa sa 17.2, this perseverance of the saints depends not upon their own free will. Ayan na. Kaya ibig sabihin nito, hindi ka kailangan magdesisyon. Hindi ka kailangan mag-practice ng free will mo pag ikaw ay gusto mong mananatili sa kaligtasan. Kaya hindi mo kailangan yun dahil ang Diyos nga ang pumili raw sa tao na naniniwala sa Calvinism view, ang Diyos ang pumili. At ang Diyos din ang talaga raw na mag-iingat sa iyo na hindi ka maalis sa kanyang kamay. Kaya yan po ang ibig iparating ng talatang ito o ng kanilang sinasabi. But upon the immutability of the decree of election, na ang ibig sabihin immutability ay hindi mababago. Okay? Flowing from the free and unchangeable love of God, the Father, upon the efficacy of the merit and intercession of Jesus Christ, the abiding of the Spirit and the seed of God within them, and the nature of the covenant of grace, from all which arises also the certainty and infallibility thereof. Kaya ito ang statement na sinasabi nila na hindi na babago. Pag pinili ka ng Diyos, wala nang pagbabago yon. Ikaw ay talagang ligtas at hindi ka maalis sa kamay ng Diyos. Alam nyo, kahit itong statement ito ng Westminster na isang Calvinist
nakapagtataka, nabanggit dito, intercession of Jesus Christ. Bakit? Kung ang Diyos ay pumili, wala nang pagbabago, bakit kailangan pang may intercession ang ating mahal na Panginoon? Anong intercession niya? Para hindi tayo matalo ng demonyo o hindi tayo mabago ang isip natin. Kaya illogical yung statement na ito na sinama ang pagsabi ng intercession of Jesus Christ. Kaya lumalabas na may possibility ng pagbabago ang pangyayari ng isang naniniwala sa Calvinist view na Kristiyano na pwede pala siyang mabago dahil kailangan pa ng intercession. Kaya diyan pa lang sa statement na ito, meron na kaagad na problema, katanungan kung bakit kailangan pa ng intercession ng ating mahal na Panginoon. Well, that is the statement ng Calvinist. At tuloy pa natin. Nevertheless, they may, through the temptation of Satan and of the world and the perseverance of the corruption remaining in them and the neglect of means of their preservation fall into the grievous sins and for a time continue therein, thereby they incur God's displeasure and grieves His Holy Spirit, come to be deprived of some measure of their graces and comforts, have their hearts hardened and their consciences wounded heart, and scandalize others, and bring temporal judgments upon themselves. We must persevere in the faith if we are to be finally saved. What a statement, Kahit yung last part ng statement ng Westminsters, sinabi, we must. Ibig sabihin, mayroong responsibility ang tao o yung Calvinist na Christian na siya ay dapat manatili. Why should he be encouraged ng ganon? Kung siya naman ay secured in the hands of God. At ang sabi nga dito na kaya daw nag-intercede ang Panginoon ay para daw hindi sila magkaroon ng karanasan na tempt sila ng dyablo at mamuhay ng hindi tama. Pero sa tingin ko ang statement nito, yung kanilang buhay bilang Kristiyano sa mundong ito, magiging ito ay hindi maganda. Deprive ang tawag nga niya. Kaya, pero, sinasabi nila na mananatili siyang ligtas pa rin at the end. Dahilan nga daw pinili. Pero yung statement nila, we must. Kaya, ibig sabihin nito, the free will of the individual Christian, kung siya ay Calvinist, is still encouraged to have a responsibility na siya ay sumunod. Kaya hindi ibig sabihin na secured siya. Bakit pa siya sinasabihan ng ganon? Well, ang iniisip kasi ng isang Calvinist na kahit siya'y namumuhay na nadaya siya ng dyablo, parang at the end ay ang Diyos pa rin ay gagawa ng paraan na makakabalik siya. Kaya yan ang kanilang sinasabi, makabalik siya para ma-preserve ang kanyang pananatili sa eleksyon. Pero kung tutusin, yung mga statement ng Calvinist ay nag-i-indicate ng responsibility at hindi talaga ang Diyos lang ang kumikilos. Kailangan meron ding parte ang isang individual na Kristiyano. Kaya mismo ang kanilang statement is contradicting yung kanilang sinasabi na sila ay pinili ng Diyos at ang Diyos ay kikilos para sila i-secure that no one can snatch them in the hands of God dahil elect sila. Yan po ang
ibig nilang iparating sa kanilang statement na ito, pero lumalabas ang kanilang mga sinasabi, lumalabas pa rin na ang taong Kristiyano na Calvinist sa kanilang paniniwala ay hinihimok nilang na gawin pa rin ang tinatawag na desisyon na manatili sumunod sa Diyos. Kaya nakita natin even their statement is not really full confidence doon sa tinatawag na eleksyon na ang Diyos ang pumili sa kanila na sila daw ay maligtas o ligtas. Kaya now, tingnan natin ang talata sa John 10:28 kung talaga bang yan ang katuruan na nagsasabi na ang sheep na ito ay hindi dapat mag-alala dahil pinili siya ng Diyos. Tingnan natin at wala siya dapat responsibility o yung parang wala nang ibang idadagdag pa sa kanyang gagawin dahil ang Diyos na gagawa sa lahat, pati ang kanyang pagdidesisyon, ang Diyos ang magbibigay. Yan ang paniniwala ng isang Calvinist. Kaya tingnan natin. And no one shall snatch them out of my hand. Ang Greek word niya, koi o harpesai, tis auta, ektis, kairos, mau. Kaya yan po ang pagkasabi, and we like to highlight yung Greek word na harpasai. Okay? Yung word na yan ay snatch. Related to the Greek word harpax. At alam nyo yung harpax ay ang definition niya ay ravenous wolves or robbers. Kaya ibig sabihin, ikaw na nasa kamay ng Diyos ay merong umaatake na parang mga mababangis na hayop at gusto kang alisin sa kamay ng Diyos. Pero sabi ng talata, hindi ka kayang alisin. Okay. Well, that's true. The statement is clear na hindi ka kayang alisin basta nasa kamay ka. Yun ang mahalaga dito ha. Yung ating clarification dito, nasa kamay ka. Ang tanong, pwede ka bang lumabas sa kamay? Ang Diyos hindi namimilit. Ang taong gustong lumabas sa kamay ng Diyos ay nakakalabas. Siya mismo Pero yung kukunin ka sa loob at nananatili kang sa kamay ng Diyos, wala raw makakaagaw sa iyo. Yun ang statement. Kaya, well, to a Calvinist, hindi nila pinaniwalaan yung ganong konsepto. Well, tingnan natin pa ang mga talata. Sabi sa John 10:27, my sheep hear my voice and I know them. Okay? Kaya, ibig sabihin, ang sheep na ito ay nakikinig, hears my voice. Ibig sabihin, nandun yung kanyang interest. And they follow me. Okay, yung statement na follow me is already an indication na siya ay nagdesisyon na sumunod, okay, sa ating Panginoon. Kaya, yun lang nga, iba ang pagkaintindi ng isang Calvinist. Ang sabi nila, kaya daw yan sumusunod dahil sheep siya. Elected siya. Pinili siya. Dahil may statement nung kanina, sila'y binigay ng Diyos sa akin. Kaya ibig raw sabihin na ang mga sheep na ito, ang Diyos ang nagbigay kay Jesus. Kaya hindi nagdesisyon daw itong mga sheep na ito. Ang Diyos daw ang pumili na sila'y maging sheep. Kaya dahil ang pinili daw sila ng Diyos na maging sheep at ibinigay sa Panginoon, kaya automatic sila daw ay susunod at makikinig. Yan ang kanilang paniwala o paliwanag. Ngayon, kahit dun sa statement nila, ang liwanag na hinihimok nila na kailangan ay ikaw ay sumunod. Ibig sabihin, hindi sila ang pinasunod ng Diyos. Hindi ang Diyos ang nagbigay sa kanila na sumunod. Dahil ang bakit mo pa himukin at ang Panginoon ay nag-i-intercede pa sa kanilang statement. O lumalabas, kailangan silang protektahan sa kanilang pagdidesisyon. Therefore, yan
ay isang indication na merong responsibility ang sheep na ito. And clear naman ang statement, they follow me. Kaya sila mismo ay kusang loob na sumusunod. Kaya yan ang isang talata. The shepherd or lamb. Sa John 10:27, ang they follow, ang Greek word niyan ay akalothosin. Okay? Akalothosin, it is a verb, it is an action, it's a third person, of course, present, active, indicative. Ibig sabihin talagang sumusunod. Hindi siya passive. Gumaganap talaga. Kaya yan pa lang is already a clear indication na itong sheep na ito ay actually nagkukusang loob na sumusunod. Well, yan ang problem lang. Iba yung kanilang pag-unawa doon sa talata. Okay, tingnan pa natin. Sabi ito, follow me, Jesus the shepherd lamb. Meron ding talata sa Revelation. Kaya itong pagkasabi, 1-5. Then I looked and behold the Lamb was standing on the Mount of Zion, and with him 144,000, having his name and the name of his Father written on their foreheads. And I heard a voice from heaven like the sound of many waters, and like the sound of loud thunder, and voice in which I heard was like the sound of a harpist playing on their harps. And they sang a new song before the throne and before the four living creatures and the elders, and no one could learn the song except the 144,000 who had been purchased from the earth. Kaya of course, yung tinutukoy na purchase ay yun yung sila ay niligtas. These are the ones who have not been defiled with women, for they have kept. Wow! Yung word na kept is again a responsibility. It is a free will volition na sila ay, sabi nga sa Tagalog, ay nanatili. Okay? Na malinis. Kaya, these are the ones who follow the Lamb and wherever he goes. Kaya maliwanag po na ang talatang ito sa Revelation, meron ding binanggit na follow the Lamb. At yung po, ang 144,000 na alam natin yan ay mga Israelites, sila ngay mga pinili ng Diyos, pero nandyan pa rin ang kanilang volition, ang kanilang pagdidesisyon na sila ay sumusunod sa Panginoong Diyos. Kaya hindi pwedeng nawala yon. Ngayon, ang sabi naman nila na kaya nga daw yan sumusunod dahilan sila ay mga pinili. Sila ay mga 144,000. Kaya, well, ang sabi, ang liwanag ng salita, they have kept. Sila mismo, responsibility nila, nagkusa sila na hindi sila madungisan. Kaya yan po, isang statement na may indication na ang mga taong itong 144,000 na pinili ng Diyos out of the Israelites ay merong pa ring free will na ginaganap na sila ay manatili as a responsibility and they follow. Okay? At ano pa? These have been purchased from among men as first fruit to God and the Lamb, and no lie was found in their mouth, and they are blameless. Okay? Yun ang kanilang katangian, na hindi sila gustong gumawa ng mga bagay na hindi tama. Ngayon, sa iba, lalo ng Calvinist, ang kanilang pag-unawa, bakit hindi nila ginagawa yung bagay na salungat sa Diyos na pamumuhay dahil nga daw pinili. At sila mismo ay binago ang kanilang mga puso, binago ang kanilang isip, tulad daw sa pangako sa talata sa Isaiah and Ezekiel. Well, pag-uusapan natin yan sa ibang pag-aaral. Pero dito,
maliwanag na may responsibility. Merong pagkukusa. Balikan natin, no one will snatch them out of my hands. Kaya nakita natin no one can snatch out of my hand. May talata rin na related itong sa John 10:28 at yun ay ang Romans 8:35. At ang sabi dito sa verse 35, who will separate us from the love of Christ? Will tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? Kaya yan na naman isang talata na inilalakip din ng mga naniniwala na sila'y pinili ng Diyos at hindi na sila mawawala sa kaligtasan. Ito rin ay dinadagdag nila. Pero pag pinag-aralan natin ang talata sa Romans 8:35, ang sabi dito, okay, tuloy natin basahin in verse 36, just as it is written, for your sake, of course, ginamit ito ni Paul, ang Psalms 44:22, pero he relates it to the Christians. Sabi niya, for your sake, Jesus' sake, okay, for the ministry, for the Lord, we are being put to death all day long. We were considered as sheep to be slaughtered. Okay? Anong makikita natin dito? Na itong statement na ito, na lumalabas na itong mga taong ito, na nagmamalasakit sa Panginoon, ay talagang sila ay nagkusa for the sake of Christ, kahit na sila'y mamatay. Kaya makita natin ang talata at tuloy pa. Pag tinignan natin, yan, no one can separate between Jesus and Paul relationship. Ang tinutukoy talaga ni Paul na siya ay merong relasyon sa Panginoon. At ang pag-ibig ng Panginoon ay matibay yon. Hindi magbabago yon. Kaya walang persa labas sa pag-ibigan nila ni Pablo at ang Panginoon Jesus, kahit pa anong mga puwersa. Ito ay binanggit dito na iba-ibang mga kalagayan, tulad ng una ay makikita natin yung tribulation, yung hirap, distress, okay, yung mga pressure sa buhay, persecution, mga banta, panglalait, mga umalispusta sa atin, gutom, maging yung kawalan, kahirapan, mga nakakatakot na mga pangyayari, at maging kamatayan. Walang makahiwalay. At dahilan, nandyan pa rin tayo sa loob ng relasyon natin sa Panginoon. Kaya para ding no one can snatch us in the hands of God. Dahil nanatili tayo sa kamay ng Diyos. Kaya yan po ang ibig talagang iparating ng talata. Meron pa, ay sabi sa 28, and I give eternal life to them. My Father who was given them to me is greater than all. Ito naman sa John 10:28, 29, kitang-kita natin, parehong-pareho na yung sheep was given to Jesus Christ. Ito naman, and I give eternal life to them. Sino yung to them? My Father who has given them to me. O halos pareho. At ang sabi, ibinigay din daw sa Panginoon, is greater than all, and no one is able to snatch them out of the Father's hand. Kaya dito, kitang-kita na ibinigay sila sa Panginoon. Ngayon, sabi ng mga Calvinist, kaya hindi sila maalis sa kamay dahil ang Diyos na nga ang pumili at binigay ng Diyos kay Jesus. At si Jesus, sabi niya, titiyakin niya may eternal life sila. Ganun po ang pagkaunawa ng mga Calvinist. Pero pag tiningnan natin mabuti ang talata, itong talatang ito, meron ding kaparehong talata, pero mas kitang-kita natin na kahit na ibinigay na ng Diyos kay Jesus, mayroon ka pa rin free will to decide if you want to remain in the Lord, kung ikaw ay mananatili. Kaya hindi pwedeng
anito, walang responsibility natin. Sa John 10:28, given them to me, related to John 17:2. Tingnan natin sa 17:2, prayer ito ni Jesus. Even as you gave him authority over all flesh, that to all whom you have given him, ayun, pareho, binigay sa kanya, no, kay Jesus, given him, he may give eternal life. Si Jesus daw, yun ang gagawin niya. Dahil ibinigay sa kanya, ay kanyang bibigyan ng eternal life. All whom you have given him. Ngayon, parehong-pareho. Pero tignan natin ang talata sa 6. I have manifested your name to them, to the men who you gave me. Yun na. Out of the world, they were yours, and you gave them to me. And they have kept your word. Pareho dun sa ating nabasa. Na kept. Ibig sabihin, mayroong responsibility. May ginawa sila na sila ay talagang actively nananatili sa ating mahal na Panginoon. Kaya sila ay mga tunay na maliligtas. Bakit? Nanatili sila eh. At ang ginawa naman ng Panginoon, secured sila dahilan nga ang kaligtasan na inoffer ni Lord ay talagang makapangyarihan yon. Basta manatili ka lang may pananampalataya. Kaya maliwanag na kahit na ibinigay ka na sa Panginoon, meron ka pa ring responsibility na magdesisyon kung ikaw ay mananatili o mananampalataya sa mahal ng Panginoon, lalo na sa kaligtasang libre na binibigay niya. Kaya hindi pwede yung binigay ka sa Panginoon pagkatapos di ka na magpapunction sa iyong free will dahil nga daw ang Diyos daw ay siya na magbigay sa iyo ng faith. Siya na rin daw magbibigay sa iyo ng repentance. Siya na magbibigay sa iyo ng perseverance na mananatili ka. Parang wala ka nang gagawin. Yun po ay hindi katuruan ng Biblia. Maliwanag na ang turo ng Bible ay meron tayong responsibility. Meron tayong pagdidesisyon kahit na ibinigay pa tayo sa Panginoon. 17:8, ito pa. For the word which you gave me, I have given to them, and they received it them. Maliwanag. Yung mga ibinigay kay Jesus na mga disipulo, mga apostol, sila mismo ay they received them, ang mga words. In absence of their free will. Maliwanag, nagdesisyon silang to receive the teachings. At hindi lamang yan, and truly understood that I come forth from you. Kaya, di ko na na-highlight yung understood. Ibig sabihin, you function your intellect na kailangan gamitin mo ang isip mo na ikaw ay maunawaan mo ang mga katuruan ni Jesus. Hindi pwedeng hindi ka mag-isip eh. Tao tayo na marunong mag-isip. Kaya sabi naman ng isang Calvinist na ang tao daw ay walang kakayanan na mag-isip sa katotohanan dahil wala daw siyang spirit. At yan ay nababasa sa Korinto at pag-aaralan din natin yan. Pero alam natin na maliwanag sa Romans 1, ang tao ay binigyan din ng kakayanan maunawaan, ngunit nagdesisyon siya. With his free will, ayaw niyang sumunod sa Diyos. Ayaw niyang sumamba ng tama. Kaya ibig sabihin nito, meron siyang kakayanan na magdesisyon. At sinabi nga doon, no excuse. Kaya dito, maliwanag na kahit na ibinigay ka na sa Panginoon, ikaw pa rin ay magdidesisyon kung mananatili ka o mananampalataya ka sa ating mahal na Panginoon. Kaya yan, and they believe that you sent me. Kaya ibig sabihin, voluntarily, with their full volition at in their free will, they received and believed is an act of free will or decision. Kaya yan po, maliwanag na kahit na ibigay ka ng Diyos kay Jesus, it doesn't mean na wala ka nang gagawin to decide kung mananatili ka, kung ikaw ay mananampalataya, o tinatanggap mo ba ang kanyang anak o si Jesus. Kaya maliwanag po ang ating inaral. Kaya Jesus' admonition to the apostle to remain and endure. Maraming mga talata sa Bible na
hinihimok niya na ang tao ay manatili. If anyone does not abide in me, he is thrown away as a branch and dries up, and they gather them and cast them into the fire, and they are burnt. If you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish, and will be done for you. Kaya maliwanag na ang mga apostol ng Panginoon ay talagang minomotivate na sila ay manatili by their free will. Kahit na sila pa ay binigay na sa Panginoon. Kaya it doesn't mean na hindi na kailangan silang mag-function to decide to remain. Kaya another verse, Mark 13:3, you will be hated by all because of my name, but the one who endures to the end, he will be saved. Alagad niyang kausap na dito. At sinabihan niya na kayo ay manatili hanggang wakas. Talagang sila ay dapat maging matatag hanggang wakas. Kaya, ibig sabihin, walang konseptong secured ka sa kamay ng Diyos dahil elect ka. Magiging secured ka lang kung ikay ay mananatili sa kamay ng Diyos. Kung ikaw ay mananatili sa inyong pag-iibigan, tulad yung sa Romans. Okay, no one can separate you. Another verse pa, Matthew 10:13, but the one who endures to the end, he will be saved. Kanina Mike yun. Of course, ito ay synoptic, at ito ay challenge uli. Okay? Kaya, yan po ang talata. There are verses that calls for Christians to use our free will to decide to remain and steadfast, abide, and endure in the faith. Kaya hindi lamang yung mga apostol, mga disipulo ng Panginoon, maging ang mga sumunod na mga mananampalataya ay minotivate, in-encourage ng mga manunulat ng Biblia, lalo si Paul, si John. Kaya yan po ang mga manunulat. Even Luke, na naniniwala na ang Kristiyano ay may responsibility na manatili sa kamay ng Diyos, manatili sa pag-iibigan sa Panginoon. Kaya tingnan natin ang mga talatang ito. Acts 11:23, yan po si San Lucas ang sumulat. Kaya sabi rito, then when he arrived and witnessed the grace of God, he rejoiced and began to encourage them all with resolute heart to remain true to the Lord. Kaya nakita natin upang manatili. Kaya niya in-encourage para sila ay manatili. Yung pagtulong niya sa encouragement para sila ay manatili. Okay, ibig sabihin may responsibility yung mga mananampalataya. Kaya kahit nasabi natin na ibinigay sila ng Panginoon, napalapit sila sa Panginoong Yesus sa katuturuan o sa simbahan, sa pananampalataya, but still ang individual na Kristiyano have to decide to remain or siya ay manatiling mananampalataya. Colossians 1:23, if indeed you continue in the faith firmly established and steadfast and not moved away from the hope of the gospel that you have heard, which was proclaimed in all creation under heaven and of which I, Paul, was made a minister. Ang liwanag, continue in the faith, firmly and established and steadfast. Yan po ay salitang pagsasabi na merong kang responsibilidad. Ito naman ay si John. As for you, let that abide in you which you heard from the beginning. If what you heard from the beginning abides in you, you also will abide in the Son and in the Father. Kaya, yan po ang encouragement ni John na the Christians ang talagang born again ay dapat sila ay manatili. Kaya iba naman ang pagkaunawa ng mga Calvinist, kung ikaw ay born again, gagawin mo talagang manatili, then born again ka. Dahil ang Diyos ay kikilos para ikaw ay mapasunod. Wala, hindi ikaw ang nagdidesisyon, ang Diyos. Binigyan ka ng pusong sumusunod, isip na sumusunod. Kaya wala ka nang dapat alalahanin, which is not the right understanding of the statement. Ang mga talatang ito ay maliwanag na nagtuturo na tayo ay dapat
sumunod with all volition, voluntarily, with our free will to decide to follow, to decide to have faith in the Lord. Another pa, 1 John 2:27-29, as for you and the anointing which you receive from Him abides in you, and you have no need for anyone to teach you. But as His anointing teaches you about all things, and is true and is not lie, and just as it has taught you, you abide in Him. Another statement, ang daming blessing na, may anointing ka na, pero mayroon pa rin sinabi at the end, manatili ka. Kaya ibig sabihin, you have to do your part, your free will, act your free will, decide to remain, to abide in the Lord. Another, now, little children, abide in Him, okay, inulit-ulit, so that when He appears, we may have confidence and not shrunk away from Him in the shame at His coming. Kaya, ibig sabihin, may possibility palang kahiya-hiya yung Kristiyano. Kaya hinimok ni John na sila ay mismong mag-abide. Kaya, dapat lang maging ganap ang buhay natin, banal sa harapan ng Panginoon. And 29, if you that He is righteous, you know that everyone also who practices righteousness is born of Him. Kaya, ano ibig iparating ni John? Kung talagang ikaw ay born again, dapat gumaganap ka ng righteousness. Sa Calvinist, ibang mindset nila. Kaya ka nakaganap ng righteousness dahil ikaw ay born again, pinili ka ng Diyos, at by the power of God's and sovereignty, binago na ang isip at puso mo. Pero pag tinignan natin yung statement nila dun sa kanilang paniniwala, ay maliwanag na nag-i-encourage sila na gamitin ang free will natin o desisyon na manatili at the end, so that para makomplete daw yung salvation. Kaya lumalabas, may responsibility ang bawat mananampalataya. Even yung mga nagsasabing Calvinist sila, dapat lang silang mag-function ang kanilang free will in deciding to remain in the Lord para hindi ka kayang alisin sa kamay ng Diyos. Kaya yun talagang ibig iparating. Ngayon, sulat ni Juan, pangalawang sulat, verse 9, anyone who goes too far and does not abide in the teaching of Christ does not have God. The one who abides in the teaching, he has both the Father and the Son. Okay, makikita natin, hinihimok na sila ay mag-abide. Pero pag hindi daw sila mag-abide, wala ang teaching ni Lord sa kanila, ay wala ang Diyos sa kanila. What reminder. Kung ikaw ay nasa Diyos talaga, dapat kang sumusunod. Ngayon, sa isang Calvinist, iba ang kanilang pag-unawa. Ang sabi nila, kaya ka nakakasunod, nag-abide ka, dahilan ikaw ay pinili ng Diyos. Kaya nagagawa mo yan. Kaya nakita natin, parang baliktad. Ang dapat ay, kaya ikaw ay nasa Diyos, dapat makitaan ka na ikaw ay nag-abide. Yun ang dapat ng pag-unawa dito. Okay? And ang mananatili sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Kaya, ibig sabihin, God is with you dahil ikaw ay nanatili sa mga aral. Kaya, hindi yung parang ikaw ay nangyari sa iyo, ikaw na ay gumaganap ng abide dahil ang Diyos at ang Panginoon Jesus ay pinersa ka o by their power, nagagawa mo yun. Kaya, hindi ganon ang ibig iparating lagi ng Bible. Akala lang talaga ng iba na ang tao ay walang responsibilidad. Ang Diyos nang gumagalaw para tayo ay magkaroon ng parang pagsunod. Well, ang Diyos naman tumutulong, nag-i-encourage sa atin, gumagawa ng paraan. Lahat ng kaparaanan, lalo na kay Kristiyano, tutulong siya, pero kailangan ka pa rin mag-yield, mag-cooperate. Yung free will mo, kailangan i-function mo
na susunod ka sa effort ng Diyos na ikaw ay sumunod sa Kanya. Gumagawa ang Diyos ng mga maraming paraan. But it doesn't mean in absence of our decision. Walang ganong katuruan. Okay. Sumunod pa. 2 Timothy 2:12. If we endure, we will also reign with Him. If we deny Him, He also will deny us. Kitang-kita, may warning pa. Magwa-warning ba si Paul kung hindi totoong may responsibilidad ang tao na magdesisyon araw-araw sa buhay niya sa pagnatili niya sa kamay ng Diyos? Tandaan natin, we are saved by faith alone. Hindi natin pinaghirapan yung salvation. Yung kamatayan ni Jesus siyang gumanap nun, ang gagawin lang natin manampalataya. Kaya yan po. And verses that calls for Christian to use our free will to decide to remain steadfast, abide, and endure in the faith. Yan po ang mga bersikulo. At finally, sabi nga natin, go back to John 10:28, and I give you eternal life to them, and they will never perish. No one will snatch them out of my hand. Kaya yung talata na yan, ang kabuuan niyan ay talagang itong conclusion natin. Ito ang paliwanag niyan. Finally, the words of Jesus that no one can snatch us from the hands of God does not mean that the sheep Christian has been chosen, elect by God, and because of that, she is secured in His hands. Hindi ganon. Dahil lang pinili siya. Hindi. But rather, the sheep Christian, with this or her willingly or free will, decided to listen and follow, or having faith in Jesus as our Lord and Savior, which makes he or she as secured in the hands of God, as she continues to have faith in Jesus as Lord and Savior. He or she is secured in the hands of God. Kaya talagang inulit ko ulit. Kaya sa ating pag-aaral, maliwanag na ang sheep na in-identifies sa John chapter 10 ay Kristiyanong o mananampalataya sa Panginoon na siya ang kanyang respond ay sumunod, at hindi lang sumunod, makinig. At pag siya ay gumanap niyan, pag ginawa niya yan, ibig sabihin na natili siya sa kamay ng Diyos. Kaya secured siya doon. Basta manatili ka lang, manatili ka sa pagmamahalan, ang pagmamahalan natin sa Diyos at tayo, no one can separate us from the love of God. Kaya salamat sa inyong pakikinig sa ating pong pagliliwanag, lalo na sa John 10:28. No one can snatch us. Manatili lang tayo sa Panginoon. Kaya salamat po sa pagsubaybay, pagliliwanag GGM. Sa susunod po,